Mga kapaglaom, have you ever rejected a call to lead for fear of failure and incapability? Yes, do you long to find courage to accept such calling? Join us as we take courage from what the Scripture has to say. Here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Holy Sabbath, mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise the Lord for this Sabbath to remember His creatorship and His freely offered salvation. Ug kauban nato karon si kapaglaom Pastor Luel Quinto, ato ang NDR IEL Coordinator of CPUC, and ang ato ang Communication Director for the first time atong mga kauban, mga kapaglaom, mulay-lain si kapaglaom Bernie Manigo. Happy Sabbath, Pastor and Sir Bern. Yes, Happy Sabbath. Happy Sabbath kapaglaom Giselle and kapaglaom Sir Bernie. Yes. Mga kapaglaom, it is a blessing to be here with you again. Niining adlaw nga Sabado, nalipay kita nga makauban na sad ang atong mga viewers. Amen. In the different places throughout the Philippines and throughout the whole world. Yes. Amo mong gina-welcome unya sa dili pa ta magasugod mga kapaglaom sa ato nga program. I am inviting you to please bow your heads. Let us pray. Gamanan nga Dios, nining kabuntagon, dako among kalipay, nining adlaw nga ipapahulay nga nag-abot na sad sa among kinabuhi. Nagahiusa kami tanan sa pagdala sa mga hangyo, mga suliran, mga kabalaka, o mga praise and thanksgiving diha sa imong trono, pinaagi sa among paghiusa nga pag-ampo. Ginoo, panalangining among programa karon, hinaot nga kami mapanalanginan sa mga mensahe nga among madunggan karon og sa mga pag-ampo alang sa among mga higala og sa among tagsa-tagsa kaugalingon. Salamat nga ikaw makig-uban kanamo. Salamat sa imong pagtubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor, for that prayer. Mga kapaglaom, amo kamong ginaauhag once again nga kung kamo naglantaw sa inyo nga GSAT, Channel 37, Pastor Quinto and Sir Bern, ubay-ubay di ay ako ning bawaan ang bag-o lang yun, nga ubay-ubay sa ato mga kapaglaom are watching via GSAT, labi na gyud din haa sa Davao, din haa sa amo ang lugar gyud mismo, daghan kaayo ang ato ang mga churches dito sugod na sila og invest og GSAT para lang gyud maka-appeal sa ato mga programa online ug nindot kaayo pamalandungon, no? Amen. Nga naningkamot gyud ang ato ang mga kaigsuonan Praise God. sa lain-lain nga mga iglesia ug among ginapasalamatan inyong dakong suporta, mga kapaglaom. And you Yes. can also catch us kung doon na mo'y Facebook, mga kapaglaom, just type Let's Pray Pilipinas and you can send in or inyong i-comment sa itong comment section kung doon na mo'y prayer request o praise reports. Mga kapaglaom, doon na po tayo hotline numbers, makita ubos sa inyong mga TV screens. You can call, you can text, any time, mga kapaglaom, we are available to say a prayer with you, and not just us here in studio, mga kapaglaom, hinumdumi nga doon na tayo mga prayer partners, prayer warriors around the globe nga willingly mo offer og prayer alang kanatong tanan. Amen. Amen. And thank you so much, and we praise the Lord for that. Mga kapaglaom, here in Let's Pray Pilipinas program, we have witnessed God's faithfulness in responding to our petitions. And now, we will again hear a praise report from Kapaglaam Lilidon Hulo. Happy Sabbath, Kapaglaam Lilidon! Happy Sabbath ninyo mga kapaglaom diha sa studio ug happy Sabbath pod sa atong mga kapaglaom nga nagtutok nato karon. Today we have another batch of praise reports, and to start off, gikan ni Nanita Luza of Cotabato City. Katong September 14, 2020, nagpatabang siya ampo para siyang cousin nga si Cherry Monterosa Ricaforte, usa ka midwife
na-diagnose nga positive siya sa COVID through swab test. Unta, tagaan siya complete healing and recovery. And then, pagka-October 14, 2020, daghan ang iyang pagpasalamat sa inyong mga pag-ampo tungod na ayon na og nakabalik na sa pag-duty sa hospital sa CRMC Cotabato City ang pag-umangkon niya nga si Cherry Monteroso Ricaforte. Next is from Mary Rose Beltran of Valencia City, Bukidnon. Katong October 4, 2020, nihangyo sila na ato silang i-include sa atong mga prayers tungod kini dako nga tabang para kanila, and they are so grateful that in this time of war they have our support spiritually. And unta, kini nga battle ilang madaog with your prayers. And then, pagka-October 14, 2020, nagpasalamat sila o praise God kay nakauli na sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Next is from Neneng Kalasang of Banonong, Dapitan City. Katong October 14, 2020, nagpasalamat sila sa Ginoo o sa inyong tabang pag-ampo tungod negative ang swab test result ni Kyrene kay Luluwad. Next is from Jomel Atayada of Tubigon, Maramang, Bukidnon. Katong October 9, 2020, nagpatabang siya pray nga unta ibalik sa Ginoo ang iyang maayong panglawas para makaalagad na pud siya balik sa Ginoo. And then pagka October 14, 2020, nagpasalamat siya sa inyong tabang pag-ampo o ilabi na sa atong Ginoo tungod nakasimba na siya balik o nibalik na pod ang iyang maayong panlawas. Lastly is from Teresita Custodio of Tupi, South Cotabato. Ang iyang prayer concern is about healing, and then pagka-October 12, 2020, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo kay naayo na ang mata sa iyang bana. Thank you so much mga kapaglaom for sending your praise reports and your prayer requests. Keep them coming mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Lily Dawn Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Wow, Amen. thank you so Amen. much. Amen for that, mga kapaglaom. Makahatag yung inspirasyon kanato nga kanunay kita mo hangyo din haa sa Ginoo nga doon na tubag sa atong mga pag-ampo. Now, mga kapaglaom, speaking of prayer, we will now proceed sa atong first batch of prayer request. Naa din hiagi padala sa atong sender 6624. Iyaha nga prayer request, complete healing alang sa iyaha nga wife, Pastor and Sir Bern. Yes. Iyaha nga wife nagpanganlan og si Ansing. So we will pray alang sa iyang complete healing, and we will also pray alang pod sa healing sa usa nato ka igsuon, usa ka paglaom nagpadala kanunay def sila nagalantaw din haa sa Sindangan sa Buanga del Norte. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa ato nga programa. Iyang pangalan si kapaglaom Juliet Balansag. Iyang nga prayer request alang sa iyang anak nga si Jehan Rim. Natingala sila Pastor and kapaglaom Bern nga taod-taod na, almost 3 months na, no? Nga walay progress sa iyang nga physical condition. So niingon ang doktor later on nga doon na siya sakit sa iyang kasing-kasing. So nagpa-appeal sila, nagpaampo, no? Mga kapaglaom, you will pray ni kapaglaom Jehan Rim nga unta maayo na siya sa iyang balatian, no? Og ato pong i-appeal sa ato ang mga pag-ampo karong adlaw, mga kapaglaom, usa nato ka higala o sa kapaglaom nga si Lalaine Dasilio gikan din haa sa Mount Nebo, Valencia, Bukidnon. Iya nga prayer request Pastor alang sa upat ka mga igsuon. Iya nga brother nga si Flor Dirico, iya nga brother pod nga si Francisco Junior, sister Flor de Lisa Gadon, nga unta mabalik na sila sa pag-alaga din haa sa Ginoo. And this is a very beautiful prayer alang sa usa ka concern pod nga siblings, no? So ato ning dalon sa pag-ampo karong adlaw mga kapaglaman. We also receive a prayer request text gikan sa 1699. Mga kapaglaom, let us pray alang kang Bembem
nga unta maayo na siya sa iya nga heart nga balatian pastor, sa ihapon nga Kuya Ivan, and as well sa ihapon nga mama, iya nga Kuya Gray nga unta mabalik na po ng ilaha nga maayo nga relasyon no sa matag usa. And we will also pray alang sa iya nga kuya nga si Pepaw nga unta safe po ang iya nga mama nga naa karon sa Manila mga kapaglaom. So we will pray alang sa ating buok nga pamilya adunay panaghiusa kanunay mga kapaglaom. And we will pray as well alang sa healing sa usa ka, I think mother or father ang nagpadala anang siyang usa ka anak nga unta magpadayon ang alibyo sa iya nga hubag no. Wala gi-mention ang pangalan, but we will pray for this fellow today, and we will request you mga kapaglaom kung asa man kamo karon, you can pause for a moment and let us pray together with kapaglaom Pastor Quinto. Magaampo ta atong iduko atong mga ulo. Gamhanan nga Dios niini nga kabuntagon, dako ang among kalipay nga niining adlaw igpapahulay kami nagahiusa sa pagdala sa among mga hangyo pinaagi sa pagampo sa among makigsunan nga kinahanglan sa imong gahom nga kinahanglan sa imong tabang. Nining kabuntagon una sa tanan ginapangayo namo ang kapasaylohan sa tanan namong kalapasan. Yes, Lord. Kung sa din kami napakya sa buhat sa pulong sa pangunahuna, hinluoy Ginoo ang among kinabuhi aron nga kining among pagampo makaabot diha sa imong turong sa grasya. Among ginadala sa pagampo Ginoo ang hangyo karon sa usa ka bana ang among kapaglaom nga nagahangyo siya nga iyang asawa nga si Sister Ansing, imong hatagan sa complete healing sa iyang balatian sa panlawas. Ginoo, among ginadala usab sa pagampo ang hangyo ni Sister Juliet Balansag alang sa iyang anak nga si Jihan Rim. Hinaot Ginoo nga imong siyang tabangan nga sa pipila na ka nilabay nga mga bulan doon na siya gibati sa iyang panlawas, labi na Ginoo sakit sa kasing-kasing nga nadiskubrihan sa mga doktor. Tanduga ang iya Ginoong panlawas sa imong maayong kamot kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal. Yes. Ayuha siya Ginoo aron nga alagad siya kauban ang tibok panimalay nga malipayon. Amo ginadala usab sa pagampo Ginoo ang hangyo ni Sister Lilaine Dasilio alang sa iyahang prayer request karon Ginoo sa iyahang mga igsuon nga si Brother Florderico, si Brother Francisco Jr. o si Sister Flordelisa Dasilio Gadon. Ikaw nasayod sa ilang kahimtang, hinaot Ginoo nga magabalik sila sa paghiusa sa pag-alagad nga matinumanon sa sulod sa iglesia o sila maghiusa sa pagpaabot sa imong pagbalik. Amo usab Ginoo ginaampo ang hangyo alang sa kay Bembem nga maayo ang iyang balatian sa iyang kasing-kasing og sa kay Ivan og sa ilang inahan kay Brother Gray nga unta Ginoo magabalik na ang ilang maayong relasyon og sa kay Brother Pipaw og sa ilang inahan nga atua sa Manila ginapangayo nila ang safety, ang proteksyon, ang imong panalangin niining panahon sa pagdimik, ilikay sila sa mga katalagman o sa balatian. Yes. Ihiusa sila sa imong pagpanalangin Ginoo. Amo usab nga ginaampo ang hangyo karon sa usa ka ginikanan alang sa iyang anak nga hinaot nga magapadayon ang pag-ayo sa iyang hubag sa iyang panlawas o mawala na kini nga balatian aron Ginoo ang kunyang kalipay ug ang kalinaw sa pag-alaga diha kanimo. Amo kini ginatugyan ang tanan sa imong mga kamot. Salamat nga ikaw makatubag ni imong paghangyo. Amo kini ginadala tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ang manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Moving on, mga kapaglaom, atong mabatian ang ato nga second batch of a prayer request. We will now welcome Kapaglaom Mine live from Camotes Island. Happy Sabbath, Kapaglaom Mine. Yes, happy Sabbath day of rest once again. We praise the Lord for another Sabbath day nga iyahang gihatag alang sa atua ug iyahang gina-sustain all throughout the week sa tanan nato nga mga panginahanglan iyaha gyud nga gina-provide. Praise God kaayo sa tanan nga mga panalangin no. And also we praise God nga another time na iyang ihatag sa atua aron matabangan nato ang atoang mga kapaglaom alang sa pagtugyan sa ilahang mga ang pag-ampo ngadto sa ato ang buhi nga Dios. So, kaniya karon ang ato ang second batch of prayer request. Atong i-appeal sa pag-ampo kapaglaom
Giselle and kapaglaom pastor. Ang ato nga sender from 0225 si kapaglaom Priscilla May Toledo ilahang ipaapil sa pagampo nga taga Sipalay nga ma-negative lang unta ang mao nga result niini sa iyaha nga swab test nga ginakuhaan din karon nga week. So also let's pray sa tuang nga prayer sender from 8601 ang iyahang pagumangkon nga si baby Seth Gabriel Hapos nga naa karon sa hospital na dengue ni siya. So baby pa kini and atong iampo nga mahimo nga masustenaran siya sa Ginoo while naa siya nagapaningkamot nga mabuhi diha sulod sa balay nga tambalanan. So we believe na kini nga bataa ato kini apil sa pagampo og ang Ginoo maoy maghimo nga mag-ayo kaniya og mag-extend pa sa iyang kinabuhi nga kini siya magtubo gid siya nga magmahadlokon ngadto sa Ginoo. And also let's pray sa ato ang kapaglaom si kapaglaom Bert Bulilan from Bislig City pastor. Nagapadala siya og pagampo alang sa iyang asawa nga adunay sakit kuno nga gallstone. So atong iampo nga mamaayo sab kini. And also atong kapaglaom from Tukoran is the A Central Church. Nagpadala sila og pagampo usab patabang sila pagampo alang ni kapaglaom Paterno Magsalay nga adunay sakit sa iyahang atay. Buhi nila nga handom nga maka-recover na siya gikan ini nga mga balatian and mag-usab-usab siya sa iyahang nga lifestyle sa tanan nga mga angayan niya nga pagalikayan ug angayan niya nga pagamatngunan aron nga iyahang mabatnan ang maayo nga panlawas. And lastly, let's pray for our prayer sender from 5385. Iyahang mama, atong apil sa pagampo nga mamaayo kini completely tungod kay kini adunay pneumonia ug taas usab ang iyahang nga acid. So atong kanunay ituboy sa pagampo ang atong mga kapaglaom. Wala ta arang mahimo kung wala ang ato nga Ginoo. So ato kining tabangan mga kapaglaom. We do believe nga daghan nga mga pagampo ang atong ihatag kaniya. Daghan usab nga mga gahom or daghan usab nga mga answers nga ato nga madawat usab. So again, before I will end this call, let me remind everyone that the Lord is good. He is a stronghold in the day of trouble and He knows them that trust in Him. Once again, this has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu. Back to you, Kapaglaom Giselle. Kapaglaom Mind Thank you. for reading our second batch of prayer requests. Indeed, ang Ginoo gayud kanunay nagatubag sa atong mga pagampo kung ana ang atong kasing-kasing dinhaa sa pagsalig ngadto kaniya. Amen. Now we will request Sir Bern, Kapaglaom Bernie, to pray with us, mga kapaglaom. Let us pray. Yes, mga kaigsuonan, ako kamong gidapit sa pagduyog kanamo sa atong second round sa atong prayer. Amahan nga balaan nga na ikaw sa katasan sa mga langit, Ginoong Dios, dili kami matagbaw sa pagtawag sa imong nga ngalan. Yes. Tungod kay ikaw man ang Dios nga maluluyon, Dios nga tuburan sa kinabuhi, Dios nga kabalak-on alang sa matag usa kanamo. Ginoo na sa tanan, pasayluha kami sa among mga sala. Huklasi kami Ginoo sa makasalanan. Nga mooy makababag kanamo sa imuhang panalangin, ilabi na sa pagtubag nimo sa among mga paghangyo. Salamat Amahan ining Let's Pray Pilipinas. Nga sa diin, ang among magkaigsuonan makapadangat sa ilang mga pagampo. Busa na ining tungura sa kabuntagon sa adlaw igpapahulay. Amo usab gidala Ginoo kanimo si Sister Priscilla May Toledo. Ginoo hinaot pa ang swab test. Negative ang resulta ug kini makahatag kaniya Ginoo sa kalinaw sa iyang hunahuna. Dili alalim Amahan nga ma-positive ang result sa swab test tungod kay kini maghatag og dakong kabalaka sa kasing-kasing, especially kang Sister Priscilla May Toledo. Usab Amahan panalangini si Seth Gabriel Hapos nga naa sa karon na confined sa hospital tungod sa dengue problem. Ginoo, ikaw nakakita sa degrees iyang kahimtang. Kung unsa man iyang kahimtang karon, duawas siya sa hospital Ginoo. Kung ikaw magadasig kaniya, panalangini siya nga ang iyang immune system magtaas ang level ug mag-fight sa dengue nga sakit. Panalangini ang iyang pamilya, ihatag kanila ang dugang nga paglaom ug dugang Ginoo
nga pagtuo diha kanimo tungod kay ikaw lamang ang Dios nga makaayo sa mga balatian. Yes, sir. Usab among gida Ginoo kanimo ang asawa ni Brother Bert Bulilan. Ikaw nasayod o Dios sa iyahang balatian sa sakit nga naa kaniya tungod sa gallstone. Ginoo tabangi in taon ang asawa ni Brother Bert nga unta maayo ang iyahang sakit. Yes, sir. Ikaw lamang Ginoo ang Dios ang makahimo niini busa amo siyang gitugyan diha kanimo. Yes, sir. Busa nining takna amo usab gidala amahan si Brother Paterno Magsalay tungod sa sakit sa atay. Ginoo tabangi in taon siya nga unta makarecover siya og pinaagi niini mabag-o ang iyahang kinabuhi, mag-adapt siya sa healthy lifestyle aron nga mabatnan niya ang maayong panlawas og kalinaw sa panghunahuna. Panangini siya Ginoo nining taknaa, ikaw na sayod kung unsa ang iyahang kahimtang. Sa katapusan among gidala kanimo sa pag-ampo. Gipadala sa among nga sender 5385. Nagpaampo siya sa iyahang mama para sa complete healing sa iyang pneumonia o sa iyahang acid. Ginoong Dios sige hapon, naghangyo kami nya imong tabangan kining mama sa among nga sender. Tungod Ginoo siya na balaka pag-ayo sa kahimtang sa iyang inahan. Ginoong Dios, salamat nga sa diin ikaw. Magapaminaw gayod kanamo, dili nimo ilingiw ang imong mga dulunggan. Tungod kay ikaw man ang Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon. Salamat Ginoo, nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Kaya tanan among gitugya gisalig, uban sa pasaylohan sa among mga sala, pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much, Kapaglaom Bernie, for that wonderful prayer sa atong mga kapaglaom. And once again, mga kapaglaom, we are inviting you to still send in your prayer requests and praise reports. Do not hotline numbers ubos sa inyong TV screens. And once again, you can also type sa atong comment section sa atong Facebook Live kung doon na kamo yung mga concerned, mga kapaglaom. And today, we will be discussing another subtopic sa ato ang kanunay ginadiscuss, month of October, Christian leader, mga kapaglaom. Na recap lang mga kapaglaom sa ato ang mga past nga subtopic nga ato anang nahisgutan. No? First topic nato mga kapaglaom is man of prayer. Ang ikaduha nato nga gihisgutan last Sabbath is in touch with God. And today mga kapaglaom, very wonderful ang atong pagkahisgutan. Hinaot nga doon na po may participation din haa sa inyong lain-lain nga panimalay. We will be discussing about courage or being courageous as a Christian leader. Pastor Quinto, how Yes. important it is being a leader sa ato ang IEL din hiya sa CPUC territory, no? How important or crucial it is to have a courage being a leader. Let's start with Pastor Quinto. Yes, good morning mga kapaglaom and happy Sabbath. Ang atong ginahisgutan ining kabuntagon, doon na tayo topic nga Christian leader courageous. Yes. Dili ka mahimo actually kapaglaom Giselle, kapaglaom Sir Bern, dili jud ta mahimo nga leader Yes. kung wala tay kaisog. Yes. No, kung wala ta kaisog, ikaw mo dumala sa programa, ikaw magdumala sa activities, unya kung ikaw mismo mahadlok unsaon imong pagdumala. In other words, ang imong mga sakop, ang imong mga sumusunod, mahadlokan sad. No, so inga na importante ang gitawag nato nga courage kapaglaom right. Giselle. Thank you so much, Pastor Sir Bern. Unsa pod imong so far experiences o how important, crucial it is to have a courage being a leader. Yeah, this is not a joke actually, Yes. Ma'am Giselle, no? Yes. Being a leader, the expectations actually is, the level is high. Yes. So that is why if you take this responsibility as being a leader, you should have to be a daring person. Yes. You should have to have courage. Risk taker. Oh, kinahanglan ikaw gid mo una. You have to set yourself as an example. So that is why this is a very nice discussion to remind us that come what may, as a leader, you have to what? You have to be a risk taker. You have to rest yourself in order that your advocacy or someone who is following with you
will also have courage. Wow. Amen. Very nice kapag Sir Bern. Now atong kuhaon ang kining root word sa courage, Pastor, and kapag Bern. Root word sa mo nga courage is core, no? Or cur, which is the Latin word for heart, mga kapaglaom. Remember that, no? Ang original gid ani nga meaning is to speak one's mind by telling one's heart. Again, by speaking or to speak one's mind by telling one's heart. So kana ding pag-act nimo to tell somebody, to tell someone na kay gusto isulti, act of courage na din sa Pastor and Sir Bern, no? But now nasayod kita mga kapaglaom ang atoa ng maghisgot ganit tag courage ang atuha na yung mahuna-hunaan. This has a little change for us now because ang nahitabo from telling, it has now become acting. No? Yes, So that's dili lang di ay maghuna-huna ka nga imong sultian, imong isig ka tao or nakay gusto isulti sa imong isig ka tao. But kanang moment nga imuha nang gi-act, imuha nang gibuhat, that means courage di ay. So Pastor. in other words, kapag laom Giselle, no, kanang dunay change na ang Yes. kahulugan sa Yes. courage sa atong panahon kay Aha. sa atong panahon karon ang courage is murag gi-connect na siya sa pagka-hero nimo. Nga you will be a hero. In Yes. other words, you have done something. Kung Yes. sang una ang kahulugan sa courage mga kapaglaom, nag-refer lang siya sa butang nga imo ginasulti. Sa atong panahon karon, dili ka mahimong maisugon kung mag-istorya ra ka. In other words, makita jud na siya dapat sa imong Yes, action. you have to act for So it. it's not just about telling it, but it is Right. also about acting. Yes. So siguro this will be joined together. Yes, No, yes. kining telling them to do it and at the same time showing them how to do it. So Yes. telling or saying and acting. So that should be that should go together kapag laong Sir Bern. Yeah, verb is very important in the word courage. That is why action is actually a verb, diba? Yes, So, right. it's easy to say. Yes. Yeah, kini mao ni atong himuon. Mao ni atong himuon. Pero the questions there, what about, can you do it by yourself in action? Tinuod. Can you prove it that you can make it? Yes. So that that's is very right. important. So that is why courage and actions must go together. Yeah. That's right, Sir Bern. Many times ato ang kinabuhi nga daghan kitag mahunanaan or gusto nato buhaton apan ang problema dinhaan na sa pagbuhat, no? Dinhaan na Yes, din yes, masangit dayon. Now, let us take time to have or to listen or to define courage mga kapaglam in a biblical sense. Now, we have C. Ang C stands for confidence. Ato ang sumpayon tanan mga kapaglam kay nindot kaayo ni. C-O-U-R-A-G-E. Ako ang basahon mga kapaglam. Confidence in the O, omniscient. U is unchanging. R is righteous. A for all, powerful. G is for God of. Ang E is eternity. Kung ato ning basahon tanan ang courage, being courageous mga kapaglaom, confidence in the omniscient, unchanging, righteous, all-powerful God of eternity. Wow. Amen. Amen. Praise the Yes. Lord for that confidence, not to self, but to the Lord. Pagkanindot. So kung ato na siyang tan-awon ang mga acronym so word nga courage, Courage. murag na sum up diha ang kinaiya nga we need to possess, Yes, no, as a leader. pagkanindot. So in other words, do na jud tay saligan, do na tay kuwaan sa atong strength nga sa pag-lead sa mga tawo. Kay kita gipangtawag man ta nga mga leaders, Yes, no, in our circle of friends, in an organization, Yes. sa atong grupo, sa church, sa nagkalain-lain nga mga Yes. organization, mga leaders man ta. So we need these characteristics. Wow, pagkanindot na. Sir Bern. Thank you so much, Pastor Lowell. Actually, we are leaders by our own Right, selves, no? yes. And much more if you are given the opportunity to be the leader of the group or an institutions. That is something, diba? That you, I mean, somebody has seen that you possess something equality Yes. of being Yes. a leader. And now, the counsel here is that if you are a leader, please take note that courage is very important. Yes. Because the letter O in
courage is omniscient. You have to rely the all-knowing God Yes. and the wow. all-powerful God. And this is the secret of a leader that you should have to have a courage. Yes, but pasabot mga kapaglam, servant and pastor. Yes, we have this courage, no? Apan, kung murilay lang yun dito sa tuang kagalingon lamang, di na mabuhat ang tanang butang. Yes, But that's true. we have to rely on someone, labi na gyud sa Ginoo, nga mooy maghatag kanatog ko. So, He is all-knowing, all-powerful, and He is always present. Mga kapaglam, atong pag-isgutan, this life sa atong gisgutan ganina si Joshua. Yes, This is a biblical character nga, very inspiring, one of the leaders sa ato ang in the history so far sa Bible, mga kapaglaam. His leadership skill is known to be very courageous. Kanang nindot kaiya nga pag si ulo or being a leader, no, sa iya nga mga tao kaniadto. The Lord has called Joshua sa unsa nga pamaagi. Pastor Kinto, can you give us the story? Now, mga kapaglaom, sa balaang kasulatan in the Bible, dunay daghang mga tao nga gitawag sa Ginoo to be a leader. Now, the calling of Joshua is one of them. Yes. And God has chosen Joshua to be the leader of the Israelites in a very special way. O ang iyang gipulihan, in other words, nahimo siyang successor Yes. sa usa ka, makaingon ko nga para sa akwa, one of the best leaders in the Wow. Bible. Wow. And that is Moses. Yes. He became the successor of Moses. Gitawag siya sa kay wala naman si Moses at this time. So gitawag sa Ginoo, unya ang pagtawag sa Ginoo sa iya inubanan sa daghang mga pagpasalig. Now can you imagine if you will be called Yes. by God to be a leader and the Lord will give you assurance sa imong leadership? It's a privilege. Yes. No? It's a privilege Yes. nga Ginoo mismo ang magtabang. Wow. Daghang gisulti ang Ginoo actually sa iya kapag laom Giselle, Ginoo. kapag laom Sir Bern. Yeah. Sa pagtawag sa Ginoo nga nahimo siyang leader sa mga Israelinhon. That's right. Sir Ben? Yeah, Joshua has been chosen by God to take over the place of Moses. Yes. Now, if God chose somebody to be the leader of that certain group, then the Lord really give blessings to that person. Yeah, mananggingon ganihan ni Pastor kapag laom Lowell nga ang calling ni Joshua is actually packed with the blessings and assurance. Assurance. Yeah, assurance. Nga, dili gyud sa pagbiyaan sa Ginoo. So, but of course, may condition. Yes, that's right. May condition ang Ginoo kang Joshua. Yes, so being a leader kapag laom pastor and kapag laom Sir Bern, this is a privilege, great privilege jud kaayo ni nga mahimo tang leader gani daghan ang mga tao nga naghandom nga ma-leader gyud kanang pinakataas gyud nga posisyon, no, kung unsa man na nga mga organization apan at the same time moupod na ang very courageous act nga imong pagahimuon, no? Just like Joshua, no, gitawag siya sa Ginoo mga kapaglaom and he has nothing sa iya kamot and he has only the courage and confidence in the Lord. Yes, speaking about that Yes, Pastor. kapag laom Giselle, ang Ginoo mismo nga nagtawag sa iya nga mag-leader siya, naghatag sa iya og assurance. Og naghatag siya og command, actually i-command unsay yes. command sa Ginoo sa iya, be strong and And of of courage. Yes. So in other words, gipaisog siya. Aha. Nga naman sa unsa nga mga rason, daghang kayong mga rason because the Lord is with them, ang Ginoo makig-uban sa ila, gihatagan siya og daghang mga assurance. So kining word nga courage naadyod sa kay Joshua. Wow. Og mao jud ni ang gi-emphasize sa Ginoo. Actually kapila gisulti sa Ginoo sa iya 3 times. No, 3 times nga be courageous. No, nga kini nga traits sa usa ka leader dapat maangkon ni Joshua. Yes, that's right, no. So kung ang Ginoo magtawag kanimo, magtawag kanato, he has siya nakita sa ato mga kapag maybe wala nato nakitaan sa tong kagalingon, maybe ang ubang tao wala nakakitaan na nga batasan nga character, no, apan ang Ginoo na sayod ni ana. That's why he called us. Sir Yeah, kapag laom Giselle, actually daghang mga tao naghandom nga gusto sila mag-leader. Yeah. Gitawag imposed desire, no? But the question is, mangutan na ta sa atong kaugalingon, si Joshua kaha
sa diha sa pagtawag sa Ginoo kaniya o sa iyang reaction. Ning balibad Yes, siguro. very So when in important fact, question. the promise that God has telling him several times is an indications that Joshua, kung ato pang i-contextualize, no? Ginoo dili ko kakaya ana. Dili ko Ginoo makakaya. But you know what the promise is? Be courageous, Joshua. Be courageous. I will be with you. Wow, pagkanindot. Kuban ko nimo. No, well, daghang mga tao nga gahandom sila nga mahimo silang leader sa ilang kaugalingon nga hunahuna. But if God choose somebody to become a leader, then the Lord will put him there to become a successful leader. Wow, pagkanindot. Doon ay usa Yes, ka Pastor. quotation nung nagaingon that God doesn't call those who are equipped, Yes. but God equipped those whom He whom He calls. calls. So in other words, if it is God who will call us to be a leader, God will equip us with the things or with the traits that we need. Ug mao kini nahitabo sa kay Yes. Joshua. Ang gikinahanglan ni Joshua is the courage Yes. to be a good leader, and Yes. God provided him that trait. Yeah, kapag laom Pastor Lowell, at first God promised that He will be with Joshua. Yeah. The only thing that Joshua is going to do is to have courage. To have courage, But yes. remember, wala siya gibayaan sa Ginoo sa area. Yes. The Lord Yes. give him something. Joshua, if you want to follow faithfully the words, the instructions, then you will become successful. Wow, very inspiring mga kapaglaom. Very famous ni siya nga kanang promise na be strong and of a good courage, labi na gyud sa atong mga students din nga nagpadayon sa ilaha nga studies. Mo gyud ni ang kanunay ginakuptan na Pastor Quinto and Sir Bern nga promise sa Bible, be courageous lang gyud. But makita gyud nato sa leadership journey ni Joshua sa iyang panahon kaniadto nga ang Ginoo gyud gigamit gigamit niya pagmaayo si Joshua because si Joshua nagpagamit pod sa Ginoo at Yes. the same Amen. time. Ang pangutana din hiya Pastor and Sir Bern, where did God want Joshua to draw his courage from? Pastor? Yes, kung maingon ta nga courage, we cannot just be courageous right away or instantly. Yes, yes. No, asa man nato kwaon ng atong pagkaisog. Now sa mga tao ba nga isog ka na mo singgit away kinsay isog diha. No na mga tawo nga nganong nag-isog man sila kay naas lay gisaligan. Unsa ilang Yes. gisaligan? Tingali nag-practice lag judo karate, you know. Yes, dakong lawas. So, dakong lawas na arma sila. So inga na nga nganong isog sila. Now sa leadership ni Joshua mga kapaglaom, nganong isog man si Joshua? Unsa maiyang gisaligan? Yes. Una dinhi usa ka butang nga akong i-emphasize. All right. Because of God's faithfulness Wow. in the past. Wow, praise In the God. past, nakita nila giunsa sa Ginoo paggiya si Moses, pag-guide si Moses, pag-provide mga milagro, ang providence sa Ginoo sa kay Moses. So because of his faithfulness. Now, gusto nako i-emphasize kini sa atong mga kapaglaom karon. If we will be afraid of the future, dili gyud ta mahimong malampuson. Yes. Kung malimtan nato ang kaayo, ang mga blessing, ang mga miracle, ang providence sa Ginoo in the past. That's why before moving forward, let us try to look back how God guided His people, how God blessed His people, how God provided His people. So, tanaw nato ang past. And that is where Joshua draws his courage. Now, Yes. because of the past, because Yeah. of God's leading in the past. So, usa na siya kabutang nga Sir ato Brad? dyan hinumduman. Thank you, Pastor. Yeah, that is why Mrs. White has a very inspiring quotation. We have nothing to fear the future, Yes. except we shall forget the Lord has laid us in the past. Amen. So we have Yes. nothing to fear in the future. That's right. Baka pala another thing, no? Nga gusto buhaton sa Ginoo ni Joshua. He wants to reveal because he has this righteous and sure guide of God, and that is the law, mga kapaglaom. Mo gina ang constant paggiya Yes. sa kinabuhi or sa leadership journey ni Joshua. Yes, Ang that's balaod yun sa Ginoo. Yes, Yeah, that's right. kapag laon Giselle, Yes, actually, sir. a very famous verse in Joshua, the book of Joshua, chapter 1, verse 8 says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth." Meaning to say, Joshua has regarded the importance of the word of God and even faithfully obeying the laws of God. This is the secret Amen. of Joshua's leadership. Yes. So this is why we have to learn from the secret of the great leader, and that is Joshua. Joshua is depending so much on the words of God and following His
lost. Amen. Wow, Amen. pagkanindot mga kapaglaom. And last nga ato ang last point no, God's presence was with Joshua. Ang ato hinumduman mga kapaglaom sa dihang Pastor Kinto and Sir Bern, doon na panahon nga mahadlok ta. Kana bang mahadlok ka mo take risk, mahadlok ka mo padayon kung unsa imong ginaplano because naka sa imong pangunahuna nga basin mapakyas ko, basin dili ni mag-successful, Yeah, that's this is true. basin di ni magmalampuson, no? Apan ato hinumduman mga kapaglaom nga kang giun sa ta pag-lead sa Ginoo kaniadto. For sure, the same thing iyahang pagbuhaton. Gani, mas mulabaw pa ana nga as success iyang ihatag sa to. Na atong paghinumduman in conclusion mga kapaglam, as leaders, let us remember God's faithfulness in the past, His righteous, sure guide of His law, and God's presence was with us, is always with us. Amen. Thank you so much mga kapaglaom sa inyong pagpakiguban sa ito ang aninot ngayong discussion. Thank you Pastor and Sir Bern. We will be right back mga kapaglaom after this music video. Let us watch this. Father in heaven, here I am calling, seeking with my heart. On my knees I'm bleeding. I once had a passion to do your mission, but Father, I was weak and sin was the reason. So please ignite me through the Holy Spirit. Ignite me and make Christ live within. I am nothing without you in me. Father, ignite me from within. I've been cold and weary, lost sight of you became dreary. I fled from you as my cover, that could seem to win me over. I want to have the passion to do your mission, but Father, I am weak and sin is the reason. So please ignite me through the Holy Spirit. Ignite me and make Christ live within. I am nothing without you in me, but Father, ignite me from within. You alone can light up the fire that I once had, and only through you, Father, will I again be glad. Be glad, so please ignite me
ignite me from within. Father, ignite me from within. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, a place where you don't have to pray alone. Thank you so much for that beautiful song, mga kapaglaom. Now we will proceed sa tawag third batch of prayer request. Now we have here a prayer request, a pastor and servant, alang sa iyang safety, alang sa iyang mga anak nga si Shermaine, si Mark Joel, o sa ilahapod nga mga baby, no? Nga si baby Kathleen, si Shenlib, si Sheila, si Shenny, o si John Mark Cortez. We will be praying for them, mga kapaglaom, and also asking for prayer atong sender 1143. Prayer request alang sa iya nga parent, mga kapaglaom, ngunta magkahiusa sila sa pag-alaga din sa atong buhi nga Dios. Og kang J. De Los Reyes, sa iya nga po niya kahimtang karon pastor and server, na bali, no? Iya nga bukton, unang hinaot sila nga adunay financial support nga makita aron sa iya nga ginaplanuhan nga operation, no? So we will be praying for kapaglaom J, and as well kapaglaom Kevin Astillero Bindolo alang sa iya nga PNP application, mga kapaglaom unta magmalamposon kini kung mao kini gyud ang kabubuton sa Ginoo. And we will also pray alang sa ato ang kapaglaom usa ka nang hinaot siya nga dunay frontliner pastor and server nga natakdan og COVID, no? Na hinaot siya nga unta dili lang madaghan pod ang matakdan ini og ang natakdan maka-recover pod labi na, no? Alang pod kang Nene Perez Iscoro nga unta maulian pod siya nga kapaglaom do na siya balatian nga na-paralyze siya. And we will also pray alang sa tunga sender 6741 alang pod sa iya nga mga roommates pastor nga si Melissa NT og si Edralyn, no? Kalatong unta kanunay pud sila maglantaw sa atong mga live stream, kanunay pud daw siya naga-share, and we praise the Lord for that, no? Amen. Dako kay nga influence ang sharing, labi na gyud nga very accessible ra kay ta sa ato nga online. And we will also pray alang sa iya nga mother nga unta pod mobalik na dinha sa Ginoo, sa iya nga sister-in-law, yang duha ka mga brother-in-laws nga unta hinaot madala pud sila sa tilan sa Ginoo, hinaot mga kapaglaom nga sa matag karon gud niya ato silang maubanan sa pag-ampo. So let us request kapaglaom pastor to pray with us. Okay, atong iduko atong mga ulo, mag-aampo ta. Gamhanan nga Dios nini nga kabuntagon nagapadayon kami ni nga among programa dinhi sa Let's Pray Pilipinas sa pagdala sa mga hangyo sa imong mga anak. Among ginadala Ginoo sa pag-ampo ang hangyo Ginoo sa usa ka ginikanan alang sa iyang anak sa safety o sa protection kay Shermaine, kay Mark Joel, sa kay Baby Kathleen Blair, kay Shinley, kay Sheila, kay Sheena og John Mark Cortez. Yes, Hinaot hatagan nimo sila Ginoo og maayong panlawas o protection sa tanang panahon. Amo usab ginadala Ginoo sa pag-ampo ang ginahangyo sa among usa ka sender sa iyang ginikanan nga hinaot maghiusa na sila sa pag-alagad og sa iyang mga igsuon sa kang J. De Los Reyes sa iyang kahimtang karon nga siya Ginoo nabalian sa bukton, hinaot nga tagaan nimo siya og kusog o kaayuhan sa iyang panlawas karon. Amo usab nga ginadala sa pag-ampo ang iyang ginaplano nga operation. Panalangin kini Ginoo aron nga mabalik ang iyang kusog o ang iyang balatian magaayo. Amo ginadala sa pag-ampo Ginoo si Kevin Astillero Bindolo sa iyahang PNP application. Yes. Ihatag ang kalampusan sa iyang pag-apply o ang tanan Ginoo masubay sa imong kabubuton aron maangkon niya ang kalipay sa iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Amo sab ginadala sa pag-ampo ang kauban sa among sender karon sa iyahang mga kauban sa buhat
ang mga frontliners nga natakdan sa balatian nga COVID-19. Ayuha sila Ginoo sa ilang balatian o ginadala usab namo sa pagampo si Nini Perez Escuro sa iyahang sakit nga na-paralyze siya ang iyang panlawas. Hinaot nga ibalik nimo ang kusog Ginoo, ayuha siya sa bisan unsa nga balatian nga iyang nabati karon. O among ginadala Ginoo sa pagampo ang duha ka roommates sa among viewer karon nga si Melissa Inte og si Idralyn Kalatong. Hinaot Ginoo nga magapadayon ng ilang pagtan-aw sa among mga live programs aron nga sila makakaplag usab sa kamatuoran og maghiusa kami sa pag-alaga diha kanimo. Ginadala usab namo sa pagampo ang ang inahan sa among viewer karon nga magabalik na sa pag-alagad si Ginoo ug ang iyang sister-in-law ug ang iyang duha ka brothers-in-law nga hinaot madala sa tiilan sa cross. Salamat Ginoo nga ikaw magapanalangin sa among Hope Channel nga mga programa nga makahatag og maayong balita sa mga katawhan ining panahon sa pandemic. Ginatugyan namo kining tanan sa imong mga kamot sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Moving on, makapaglaom sa atong last batch of prayer request. Ana din ang prayer request atong sender 2242 mga kapaglaom iyahang prayer request alang sa iyahang anak, no, mga kapaglaom nga musampa sa barko, hinaot nga naa kaniya ang safety, labi na good health kanunay sa iyahag pagpanarbaho. And we will also pray atong sender 0877 prayer request alang kang Charmy Villacorte Amit. Doon na siya usa siya ka cancer patient, Pastor and Sir Bern, hinaot magpadayon gihapon ang ato ang pagampo aron sa iyahang padayon pod nga kaayuhan. And we will also pray sa ato ang sender 2058 iyahang prayer request sa iyahang ginabati nga depression, labad iyahang ulo og maglisod pod siguro siya og katulog, no, and atong iampo nga adunay alibyo sa iyahang depression karon ug doon na po yung mga tao nga makatabang kaniya. We will also pray mga kapaglaom 8352 ato ang sender prayer request alang kang Jules Carl nga na mild stroke, Pastor and Sir Bern nga unta maulian na siya ug makalakaw na siya. Praying also praying gikan kini kang James Marte from Davao de Oro. And thank you so much for sending. Also, for the last but not the least, 6642. Nagpa-appeal sa paampo alang sa iyang friend, no, nga si Dr. Ruel Ilumpari nga madali unta ang iyang pag-recover pod sa iyang mga balatian. Now, we will request Sir Bern to pray sa ato nga last nga batch of prayer request. Magaampo ta mga kaigsuonan. Amahan nga balaan sa gihapon, kami nagasangpit sa imong ngalan. Yes. Amen. Salamat Ginoo nga ikaw dili gayud magalingiw sa imuhang igdulungog sa pagpaminaw kanamo. Imo man kami mga anak, imong gipakamatyan sa cross sa Kalbaryo. Yes. Og ikaw nagpakita sa imong dakong kabalaka, sa imong gugma tungod sa imong anak nga si Ginoong Hesus nga nagministeryos tulo ka tuig og tunga dinhi sa yuta. Nang ayo sa mga balatian bisan pa nagbanhaw sa mga patay. Yes. Busa ni taknaa Ginoo, nagadangop kami kanimo sa adunay dakong pagsalig. Among gidala kanimo Ginoong Dios ang among sender, nagahangyo siya sa pagampo sa iyang fast recovery og sa iyang anak nga mosumpa og balik sa barko. Hinaot nga imo siyang panalanginan siya nga maayo siya ug ang iyang anak nga makabalik sa pagtrabaho diha sa barko og aduna sila'y maayong panlawas. Yes. Panangini sila Ginoong Dios ning taknaa, ikaw mag-uban kanila, ikaw magapanalangin kanila. Mausab among gidala kanimo Ginoo si Sister Charmy Villacorta Amit. Aduna siya'y balatian nga cancer. Ginoo, ikaw nasayod kung unsa iyang gibati karon. Ikaw nasayod Ginoo sa kahimtang usab sa ilang pamilya niining panahona. Ginuduawa sila. Ikaw magalig-on, magadasig kanila. Ilabi na milagruhi in town si Sister Charmy Villacorte Amit Ginoo sa iyang kahimtang. Amo sa gituboy kanimo nining taknaa Ginoong Dios ug ikaw nasayod kung unsa ang angayan alang kaniya. Ako usab gidala kanimo Ginoo ang among sender nga nagpadala sa iyang prayer request tungod aduna siya'y gipamati ilabi na aduna siya'y problema
sa depression. Ginoo tabangi in taon siya nga unta ma-cope up niya ang iyang mental problem, ang iyang depression, kung makabaton siya sa kalinaw sa panghunahuna, kung maayong panlawas, ihatag kaniya Ginoo ang kasiguruhan nga ikaw ana kauban kaniya, kauban siyang pamilya. Usab among giampo Ginoong Dios si Jewel Carl nga naka-experience siya sa mild stroke. Amahan, panalangini in town siya. Kung unsa ang angayan alam kaniya, ihatag Ginoo labaw sa tanan nga maayo siya sa iyang mild stroke o magabalik sa normal sa iyang pagpanikay-sikay. Sa katapusan Ginoo, among giampo si Dr. Rowell Ilombaring. Aduna siya problema sa panlawas nga unta madali ang iyang recovery o makabalik si Ginoo sa iyang buluhaton. Kauban iyang pamilya, tabangi sa Ginoong Dios ni taknaa kung asa man sila karon ikaw mag-auban kanila. Amahan, daghang salamat nga ikaw naghatag ni ining higayon nga sa din kami makapadangat sa among mga prayer requests. Panalangin ni Ginoo ang matag-usa kanamo, ilabi na ang team sa Hope Channel sa tibuok Pilipinas, ang team sa Let's Pray Philippines nga kini mahimo Ginoo nga pamaagi o makatabang sa makatawhan sa pagpadangat sa mga pag-ampo diha sa imong atubangan. Salamat Amahan nga ikaw mga dungog sa among pag-ampo. Pasaylo kami sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much for that prayer, Sir Bern. Mga kapaglaom, we have just ended sa ato ang prayer session and we are hoping and praying nga magpabilin, magpadayon inyo nga prayer life, ato ang prayer life, because dako kining katabang sa ato mga kapaglaom, sa ato ang tanan nga magpadayon ato ang pagtuo pagsalig din ha sa Ginoo. Mga kapaglaom, atong hinumduman, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way of the Lord has led us and His teaching in our past history. Amen. The Bible holds for us rich promises to stay courageous in the service of the King. In Isaiah 41 verse 10 says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will uphold you with my righteous right hand." Yes, thank you so much mga kapaglaom. Let us take courage in the Lord. He who has called us is faithful, and He will accomplish what He has started in us. Once again, thank you so much mga kapaglaom for joining us. Pastor Quinto, thank you so much. Thank you. And Sir Bern, thank you for Yes, joining us welcome. today. Thank you so much kaninyo mga kapaglaom. And on behalf of Kapaglaom Mind, this is your Kapaglaom Giselle, joyfully reminding you of the promise in Philippians 4:19 that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. This is Kapaglaom Bernie Maniego sharing with you the promise in Psalms 37 verse 5 saying, "Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass." And this is your kapaglaong Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.